Isang binatilyo ang namatay dahil sa leptospirosis, yung po yung sakit na nakukuha sa tubig baha na kontaminado ng ihi ng daga. Ayon sa ina ng biktima, naglaro ang kanyang anak sa kanal sa kasagsagan ng ulan. Ilang linggo na ang nakakaraan. Nakatutok si Cesar Apolinario. Dinadaing niya po yung paa niya na namamanhid. Ano namamanhid yung paa? May sugat? Lahat po yung dalawang paa niya namamanhid. Sabi niya sa akin, tinanong niya ako kung napapagod na raw ako. Sabi ko sa kanya, hindi pa ako napapagod. Magpagaling ka. Mag-iisang linggo nang nakaburol ang 13 taong gulang na anak ni Jocelyn, pero tila walang kapaguran ang nangungulilang ina sa pagbabantay kay Justin. Nagsuka pa raw ng dugo si Justin bago ito pumanaw noong Miyerkules. Sa medical abstract ni Justin, tinamaan siya ng leptospirosis kaya humina ang kidney at nagkakomplikasyon. Nilalagnat siya. Tapos po nag-aano na po siya yung sukatay. Tapos po nagdaing po yung anak ko na masakit na raw po yung mga katawan niya. Kwento ni Jocelyn, may nagsabi sa kanyang naglaro sa tubig kanal ang anak habang umuulan. 2 linggo na ang nakalilipas. May mga galos daw ang bata sa paa at binti, kaya tinamaan ng leptospirosis. Problema ng pamilya, aabot sa 30,000 na utang ang kailangan bayaran para maipalibing ang anak. Sana po kung mayroon po dyan, tumulong sa akin anak. Sana po tulungan niyo po ako kasi hindi ko nga po alam gagawin ko sa anak ko. Tuwing magtatagulan at uso ang baha, madalas maglabas ang babala ang DOH na delikado at nakamamatay ang leptospirosis. Nakukuha ito sa ihi ng daga na lumahalo sa baha o sa kanal. Mula January hanggang May ngayong taon, umabot na sa mahigit 1,600 ang bilang ng biktima ng leptospirosis. Mas mataas ang mahigit 200% kumpara noong isang taon sa parehong panahon. Tumaas daw ang bilang dahil sa malawakang pagbaha sa Cagayan de Oro noong Disyembre. It's a form of bacteria na pumasok sa katawan natin na naapektuhan ang ating iba-ibang organ system. Ang lepto kasi kung mapapabayaan nito, talagang nakakamatay dahil marami apektuhan sa katawan natin. Kadalasang 1 hanggang 2 linggo bago lumabas ang sintomas ng leptospirosis, kabilang ang trangkaso, pamamanhid ng ilang parte ng katawan, pagsusukat, pagdudumi, at hirap sa pag-ihi. Payo ng DOH, iwasan ang paglusong sa baha. Kapag di maiwasan, bantayan ang lagay ng katawan at kung may lumabas sa sintomas, agad magpakonsulta sa doktor. Cesar Apolinario, nakatutok, 24 oras. Magandang balita, lalo na sa mga magbabalik eskwela. Simula kasi bukas, bababa ang presyo ng Pinoy Pandesal. Siyempre, masarap yung pambaon at pang-almusal. Bunsod po ito ng pagbaba ng presyo ng imported o inaangkat na harina. Nakatutok si Julius Segovia. Simula bukas, 23 pesos na lang ang kada pack ng 10 piraso ng Pinoy Pandesal mula sa 24 pesos. Muli nang nasundan ang pisong rollback noong Abril dahil pa rin sa mababang halaga ng imported flour. Kaya ang ilang mamimili, natuwa. Tulong din sa mga mother na everyday na may kailangan tinapay yung mga bata. Mas maganda, bumaba talaga. Para mabawas-bawasan naman mga yung pang-araw-araw na gastos, malaking bagay yon. Pero ang mga regular na pandesal, walang rollback. Tulad ng panaderyang ito sa Sampaloc, Maynila. Primera klase at hindi raw murang imported flour ang gamit. Kaya imbes na magbaba ng presyo, lalakihan na lang daw nila ang tindang tinapay. 25 grams, pwede maging 30 grams. Yun lang. Para maging 2 pesos pa rin. Hindi namin matataas yung presyo. Hindi rin masabi ng Philippine Federation of Bakers Association kung susunod sa bawas presyo ang ibang klase ng tinapay gaya ng loaf bread. Bagaman bumaba ang halaga ng harina, di pa rin daw ramdam ng mga panadero ang sinasabi ng mga flour miller na bagsak presyo nitong 840 pesos kada sako. Kung kayang-kaya lang namin galawing pababa ang presyo ng ating tinapay, mas gugustuhin natin na ang tinapay is nasa mababang presyo dahil kung affordable ang presyo ng ating produkto, mas sellable po. Kung malaki na ang nabawas sa presyo ng harina, dapat din daw sumunod sa bawas presyo ang ibang flour-based products gaya ng noodles, biscuits at pasta. Pero ayon sa samahan ng mga supermarket, di raw ito ura-uradang mararamdaman ng consumer sa mga pamilihan. Siguro nintay nilang medyo over a longer period of time stable
Now, before they, give out prices at lower levels. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras. Alam naman natin na nadidiin ngayon si Chief Justice Renato Corona dahil sa hindi niya pagdedeklara ng kanyang dollar account sa kanyang SALN. Kaya naman ang ginawa ng GMA News, tinanong namin ang ilang senador pati ng mga miyembro ng prosekusyon kung sila ba ay may mga dollar account din at kung idineklara nila yun sa kanilang mga SALN. Ang sagot ng ilan, hindi man nila inilagay sa kanilang SALN ang kanilang mismong dollar account, idineklara pa rin daw nila ang pag-aari nilang dolyar para i-converto, ipalit nila ang halaga sa piso. Nakatutok si Steve Dailisa. Humbly asking all 188 complainants from the House of Representatives, led by the congressmen in the prosecution panel and Senator Franklin Drilon, to join me in a moment of truth. I am asking them to sign these blank forms and to join me sapagkat hiling po ito ng bayan. Wala halos pumatol sa hamon ni Chief Justice Renato Corona. Karamihan, nagkibit-balikat lang. Sa 23 Senator Judge, tanging si Senator Chufisto Gingon na III lang ang nagdeklara ng dollar account sa 2011 SALN. Ang ibang senador, tanging cash o cash on hand and in bank lang ang idineklara. Habang ang iba, isinama rin naman daw ang kanilang dolyares sa kanilang SALN pero kinonvert na raw ito sa pesos. No, I don't use it. Wala naman, kinuha na na. They have confiscated everything that my family has owned. I have $20,000 in a time deposit in BPI. I converted it into pesos. I added it to my pesos. Nandun sa SALN. Sa mga congressman prosecutor naman, umamin sina Congressman Sonny Angara at Congressman Neptali Gonzales II na may dollar account sila. Nakadeklara raw sa SALN nila pero converted na sa peso. Ang dineclare ko po yung peso equivalent niya. Hindi mo naman kasi dinideclare na dollar niya, but you always declare the peso equivalent. Si Pangulong Aquino wala rin daw dollar account ayon sa text message mula sa Malacanang. Ang ilang kasamahan ni Corona sa Korte Suprema handa raw tumugon sa hamong ito sa ngalan ng transparency, tulad ni Associate Justice Roberto Abad. Hindi ko na masyadong pinag-isipan dahil wala naman talaga akong itatago. Yun lang dahilan. Pero do you encourage also, sir, yung justices? Ayoko magsalita. Ganito rin ang tingin ni Associate Justice Martin Villarama. Kaya nga Pebrero pa lang, iniutos na raw niya sa Clerk of Court na ilabas ang kopya ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. For transparency only, I declared there certain assets, real properties, cash and bank, some jewelries. Ano bang gustong waiver? Sa bangko? Yes, sir. Andiyan sa BPI, UN Avenue, tsaka sa East West. Pipirma ako kung gusto nyo. Bibigay ko pa yung account number. Si Justice Villarama ang ponente sa petisyon ng kampo ni Corona na ibasura ang Senate proceedings dahil sa di umanay pag-abuso at di pagsunod sa proseso. Pero magiging moot and academic na raw ito sakaling magkaroon na ng hatol bukas. Isang araw bago ang hatol, halinghina ng mga empleyado ng bawat opisina ng Korte Suprema sa pagro-rosary vigil simula kaninang umaga. Panalangin daw nila ay umiral ang hustisya at mapawalang sala si Corona. Hanggang sa huli magpapakita raw ng buong suporta ang mga empleyado ng Korte Suprema para sa punong maestrado. Katunayan bukas ang ilan sa kanila magtutungo sa Senado habang ang ilan naman tututok sa telebisyon para abangan ang hatol kay Chief Justice Renato Corona na posibleng bumago at tiyak uukit ng kasaysayan di lamang sa hudikatura kundi sa buong bansa. Steve Dailisa, nakatutok, 24 oras. Abangan! Kuha ng Hughes Cooper, watawat ng Pilipinas sa Mandaluyong City Hall. Baliktad ang pagkakasabit. Shabu, isiniksik sa isaw ng baboy at tinangkang ipuslit sa kulungan. Ano kaya ang pulso ng mga ordinaryong Pinoy sa Corona impeachment trial? Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 oras.